Di pa patalo ang katulad kong matat sa pagsubok at sa gulo. You're talking about me? I introduce to you all, Jacob! Matos will pay to me. Break it on. Ayon sa mga otoridad, maaaring nakalabas na ng bansa ang dalawa. So yun na yun. Goodbye, Matos. Hindi man lang niya papanagutan yung mga kasalanan ginawa niya sa atin? Ano ginagawa mo dito? Ba't iniwan mo ate mo sa loob? Tulog naman siya eh. Saka gusto kita makausap. Babalikan ko yung mga taga-Riz and this time no more playing games. Sisiguraduhin ko na hindi na sila makakaligtas sa akin. Ang klase talaga yung ate mo, no? Sobrang tikas na ulo. Kayang-kayang gawin ni Rendon na itakas ang anak niya. Bukod sa may pera sila, marami silang koleksyon. Mas narinig mo yan? Ako tinatanong mo, check mo! Kahit nakukulitan na sa'yo si ate, sige ka pa rin. Hindi ka basta-basta sumusuko. Mahal mo talaga kapatid ko, no? Basta maging masaya siya. Okay na ako. Hindi ko kayo pababayaan. Lagi lang ako nandito para sa inyo. Ano si ate? Baka nagising at hinahanap tayo bigla. Tara, hanapin natin. Lord, please help po. Anong ginagawa mo dito? Wala, may hinahanap lang ako. Di ba, sinabi ko sa'yo, doon ka lang sa pwesto mo. Baka may makapansin pa sa'yo dito. Bumalik ka doon. Dalian mo. Sige. Saan siya? Sorry. Lady! Oh, Lady! Lady! Ano nangyari? Kayo pumunta doon, delikado. Bakit? Ano nangyari? Nakita ko si Matos, pati yung tauhan niyang si Verhel. Si Matos? Di ba umalis na sila na ibang bansa? Sigurado ka ba sila nakita mo? Oo, nakita mo doon sa missing bar. Hanapin ko sila. Ano, delikado. Wag na. Lady, kung nandito talaga sila, dapat mahuli sila ng mga pulis. Lady, para sa kaligtasan ng lahat to. Yelo, balik mo na ate mo sa kwarto. Ingat kayo. Sige, mag-iingat ka. Teka, matulog ako. Boss, wala eh. Ano wala? Narinig mo nga din, di ba? Wala nga akong nakitang tao eh. Boss, gusto mo silipin ko ulit. Si Rose, nasaan? Nag-round si Ate Rose kasama si Doc. Pinapaabot niya itong mga gamot. Inumin mo yung antibiotic kada 4 na oras. Kailangan may laman ng tiyan. Mabuti pa umalis na kayo dito. Baka may papang makapansin na nandito kayo. Sige mo na. Ate kayo ni Rose. Make sure you don't tell anybody about this, okay? Boss, mas mabuti sumipat na lang tayo dito. Total, parang nakakaraning ka na rito eh. Ano na? Naisip mo pa rin si Matos siya si Rendon.
makakalipad ng susundan ko kahit sa ang sulok ng bansa si Matos para pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Lalong-lalo na kay Chelsea. Magaan na to, boss, ha? May naman ba? Meron pa naman. Pero kailangan lalay muna tayo sa gastos. Medyo malaki yung binayaran natin sa ospital, pati sa dumoktor sa CCTV para mapaniwala na umalis ka ng Pinas. Siguro naman kampante ka na. Naglibot na ako, wala talaga silang Matos at Beryl dito sa ospital. Eh, malin yun. Nakaalis lang talaga sila. O kaya, wala talaga sila dito. Imposible rin naman natanggapin sila dito eh. Wanted yung mga yun. Ano sinasabi mo? Guni-guni ko lang yun? Na wala talaga sila dito? Niisip ko lang? Sige, ganito. Kakausapin ko yung security. Baka pwedeng masilip yung CCTV ng ospital para malaman natin kung saan talaga sila nagpunta. Salamat, Sig, at naniniwala ka sa akin. Beryl, this will all be worth it, lalo na pag nakaganti ako sa mga taga-Riles na yan. Kami sabi niyan, boss, ikaw bahala. Yan din yung nararamdaman ko rin doon eh. Para akong sasabog pag naririnig ko siya nagsisinungaling. Gusto ko siyang balatan ng buhay, tapos lalagyan ko ng asin. Para umamin siya sa mga kasalanan niya sa magulang ko. Tagal na rin kasi ito. Tagal na rin wala ng mga magulang ko. Panahon na rin siguro para lumabas yung katotohanan ng ginawa nila sa kanila. Dadating yan, Kulot. Makukuha din natin yung hustisya natin para sa mga magulang natin at sa lahat ng nabiktima nila. Maestro, di ko na alam gagawin ko eh. Pawang-awa na po ako sa mga tropa ko. Baksak na si Kulot. Kidlat. Dahil nga nakatakas si Matos. Tas si Rendon, puro investigasyon na lang yung nangyayari eh. Dagul, hindi mo may iwasan na may mga tiwali pa rin nasa pwesto. Kaya hindi mo masisisi mga tao kung wala silang tiwala at pag-asa. Maestro, hirap naman po tagapin yun. Ano, ganun-ganun lang po yun? Hindi nga basta tatanggapin yon. Kailangan natin pagbabago. Dapat mapalitan yung mga nakaupo dyan eh, ng mga matitinong tao na nasa gobyerno. Pati na rin sa kapulisan natin. At manggagaling yon sa mga kabataan na katulad nyo. Maestro, naalala niyo po ba yung sinabi ko sa inyo na gusto ko maging staff katulad niyo? Maestro, totoo po yun. Gusto ko po maging pulis. Oh. Pwede po kaya yun? Bakit hindi, Dagul? Walang pipigil sa'yo. Isa ako sa unang sasaludo sa'yo kapag nangyari yan. Dahil alam ko, magiging mabuti kang pulis. Kung yan talaga pangarap mo, tutulungan kita para mapasama lahat ng pagsubok. Talaga po? Tinawag mo pa akong maestro
kung hindi kita tuturuan at tutulungan. Salamat po, maestro. Pugay. Pugay. Ito yung CCTV footage nung oras na sinabi mong nakita mo si Matos Victor at ang kasama niya. Nireview na namin lahat yan, pero wala talaga akong nakita. Posible po yan. Ay, nakita ko po sila. Andito po sila. Dok, pag pa pumunta yung dalawang yun dito para magpagamot, papaalis niyo naman sila, di ba? Not necessarily. Obligasyon namin bigyan sila ng treatment. Pero ipapaalam namin sa mga pulis ang presence nila. Dok, alam ko po yung nakita ko. Nandito nga sila kagabi. Lady, kumalma ka. Anong kumalma? Eh, parang sinasabi niyo, naguni-guni ko lang yung mga nakita ko eh. Hindi imposible. Anong ibig sabihin niyo po, Dok? Isa kasi sa side effect ng immunosuppressant na iniinom mo ay hallucinations. Baka kaya kung ano-ano ang nakikita at naririnig mo. Paano yun, Dok? Habang ininom ni ate yung gamot niya, pwede mangyari ulit yung mga nakikita niya? Kaya kailangan talaga ng pasyente ang pahinga. Lalo na at bone marrow transplant. Nako, hindi na po. Alis na lang ako sa ospital na to. Wala na akong tiwala sa inyo. Doon na lang ako sa bahay magpapagaling. Lady, sandali lang, lady. Sandali. Saan ka pupunta? Pwede ba? Huwag niyo na nga akong pigilan. Di ba sinabi ko naman sa inyo? Katawan ko to, sakit ko to. Kaya ako yung magdedesisyon. Kaya Dok, pwede po ba ibigay niyo na lang sa akin yung mga pipirmahan ko at aalis na po ako dito? Oh, dahan-dahan lang. Lady, inom ka muna. Salamat. Lady, kung ayaw mo doon sa ospital na yon, pwede ka namang lumipat. Kaya lamang ang unahin mo sana ay yung pagpapagaling mo. Okay naman na po ko, Imahana. Ang importante po ngayon ay makita po natin si Matos. Narinig ko po sila eh. Ang sabi po nila, gaganti po sila sa mga taga-Riles. Si Matos? Narinig mo si Matos? Akala ko ba wala na ng bansa si Matos? Nakita ko nga yung video eh. Sabi ng doktor ni ate, hallucinations lang daw yun sa gamot na ininom niya. Ba talaga naniniwala sa akin? Ate mo ko, di ba? Alam mang masama kung mag-iingat tayo eh. Hindi na posible na baka bumalik si Matos. Baka hindi talaga siya umalis. Hindi nga natin nakita na sumakay siya sa eroplano eh. Tama si Sig. Mabuti pa. Tuloy na natin ang Bantay Riles. Para sa kaligtasan nating lahat. Opo, maestro. Kami na hong bahala. Lady, ang init dito oh. Ang ingay pa. Gusto mo pasok muna tayo sa loob. Ah, hindi. Okay lang. Namiss ko nga to yung di mo yung ospital eh. Salamat, Siga. Salamat, San. Kasi naniwala ka sa akin. Masarap lang kasi sa pakiramdam na magkakampi ako. Tapos naniwala din sila dahil sa'yo. Kaya si Maestro naniniwala din kasi makakabuti sa Riles kung handa. Kaya lady, sana maniwala ka rin sa akin. Kasi kabutihan mo lang rin naman ang iniisip ko eh. Magpagamot ka na, lady. Hayaan mo kaming tulungan ka. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo nakapag-desisyon na ako, Steve? Ayoko lang naman umasi. Alam ko naman na suntok sa buwan nagagaling pa ako, kaya wag na lang. Pero lady, kung... Steve, kung gusto mo maging magkaibigan pa rin tayo. Ay, respetuhin mo na lang yun. Kung hindi, iwasan na talaga kita.
bakit lahat? May naisip ako. Paano kung tiisin mo muna lahat ng galit mo kay Rendon? Kausapin mo. Diba sabi niya, tinutulungan ka niya? Patunayan niya. Labas na si Matos. Kahit kailan di ko gagawin yan. Ano, magkakaroon pa ako ng utang na loob sa mga hayop na yon? Kulot! Nasaan ka? Dito kami release. Nandito ako sa labas ng bahay ng mga Victor eh. Anong ginagawa mo dyan? Surveillance ang sana. Baka nandito nagtago si Matos sa Trendon. Pero negative. Walang tao rito. Nabandonan nila yung mansyon. Tol, bumalik ka na dito. Wala kang mapapala dyan. Susunod ako. Nandito ako sa labas ng bahay ng mga Victor eh. Uy, nakakaloka na Baka pati si Rendon tumakas. May isang taong taga-Riles na posibleng alam ko nasan si Rendon. Pero baka hindi siya umamin sa atin kaya dapat powerful yung kumausap sa kanya. Oh, bakit? Parang full force naman kayo sa pagharap sa akin. Dolor, alam mo ba kung saan mahanap si Rendon? Ako? Siyempre hindi. Tsaka, baka pa naman malalaman yun. Alam namin na very close kayo ni Rendon. Hindi kita inaaway ha. Believe nga ako sa'yo eh. Kasi very loyal ka sa kanya at tinuturing mo silang kaibigan. Pero hindi ba? Kaibigan mo rin naman kami. At alam mo kung ano ang ginawa nila dito sa Riles. Bilang punong abala ng Sitio Liwanag, di ba dapat pinaglalabang yung lugar natin? Oo. BFF kami. Pero hindi naman ako nagpupunta sa bahay niya. Hindi ko nga alam kung saan siya lumipat eh. Promise, talagang hindi ko talaga alam. Pero huwag kayong mag-alala. Pag may nalaman ako, sige, sasabihin ko sa inyo. Sige na, alis na ako. Hindi bulag ang mga taga-Riles, Dolor. Mulat na sila. Alam nila kung sino ang totoong kalaban. Ang mga Victor. Alam mo yan. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo, magpanig mo sa mali, mawawalan sa inyo ng tiwala ang mga tao. Katulad na Rendon, baka mawala ang posisyon mo bilang punong abala. Huwag mong hintay mangyari yan. Alam mo, grabe talaga yung si Aling Dolor, no? Ayaw pa umamin. Kala mo pamilya ng mga Victor eh. Kung pagtakpan, parang ewan. Tsaka, ba't ganun pala si Aling Dolor sa mga Victor? Hindi. Dahil sa mga Victor na yan, kayong masenso si Nanay Este, si Aling Dolor. Siguradong tumataw na yun ng utang na loob. Sorry pero grabe namang utang na loob yun. Tsaka, di ba siya nakukonsensya na kumakampi siya sa masasamang side? O sa maling side? Wala naman tayong magagawa, ganun talaga siya. Pag sa pera, talo-talo na. Buti na lang talaga nag-vlog sa Lamutya. At least doon, warningan yung mga tao tungkol kay Matos. Kung natuloy ko lang yung channel ko, sigurado akong mas marami na akong views ngayon. Oh, nag-vlog ka? Oo. Dogsters nga tawag ng mga followers ko. Solid nga yung 8 yun eh. 8? 8 lang? Alam mo, pag hindi ako tumigil sa pag-vlog ngayon, siguradong mas marami na akong followers ngayon. Siguro baka maging siyam ngayon. Di ba? Pero gusto ko talaga maging sikat na influencer. Para magka-racket, para magka-pera. Tingin ko kasi yung mapapasaya kay nanay eh. Ba't mo tinigil? Ayaw mo naman maging vlogger? Hindi ko na pangarap yun. Pangarap ko ngayon maging pulis. Talaga? Oo. Ano? Sa tingin mo ba, hindi ko kaya? Hindi Ito, sad boy ka talaga, no? Impress nga ako eh. At least ngayon, yung pangarap mo, mas malapit sa katotohanan. Uwe? Bakit? Kasi ngayon parang kinakalaban mo na yung mga masasama. Kaya sure ako pag naging pulis ka, lagot talaga yung mga criminal sa'yo. Tsaka alam kong magiging magaling na pulis ka.
Diyos ko, nagliparan na naman po ang mga wanted sa paligid-ligid, no? Kaya naman guys, dapat alert tayo palagi, okay? Look to your left and to your right dahil baka mamaya nasa tabi na po natin sila. Kung hindi po tayo magtutulong-tulungan, ay madadagdagan pa po ang mga mabibiktima ng mga kriminal na to. Okay? Ingat kayo ha. Yan. Si Perel ba yan? Parang kilala ko. Si Perel nga. Tama si Lady. Kung dito sila, hindi sila umalis ng bansa. Kailangan malaman to nila kidlat. Ano yan? Application form, pinadala ni Maestro. Para saan? Para sa college ko. Sa tingin mo ba kaya ko? Ano ka ba? Oo naman. Sa dami-dami mong pinagdaanan sa pag-aaral ka pa talaga atras. Tsaka nakapagtapos ka naman ng ALS doon sa Boys Town. Kaya eligible ka na talaga mag-kolehiyo. Tsaka, uy, ano ka ba? Yan na yung first step mo para ma-achieve mo na yung pangarap mo. Takot ako eh. Baka bumaksak ako, di ba? Tsaka nakakaya naman sa inyo, lalo na kay Maestro. Ay nako, hindi ka babagsak. Supportahan ka namin, promise. Promise yun. Promise yun, ha? Oo, basta asikasuhin mo na yan para makapasok ka this school year. Para makahabol ka din. Tsaka yung mga requirements mo, dapat kumpletuhin mo na. Ay, teka, may birth certificate ka na ba? Oh. Tatanungin mo rin ba ako kung nasan si Rendon? Eh di ba nga sinabi ko, hindi ko alam. Na hindi naman po yung kailangan ko. Makikiusap lang sana ako, natulungan niyo sana ako sa birth certificate ko. Para naman saan yan? Gusto ko pumasok sa Police Academy. Gusto ko maging staff katulad ni Maestro. Totoo? Wow, iba rin. Paano ka magiging polis? Eh, mamamatay tao ka. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Jules. So, paano ka nila tatanggapin bilang polis? Kaya wag ka nang umasa na magbabago pa yung buhay mo. Kasi sanggano ka. Habang buhay ka na dyan sa pagiging pariwara mo. Aling Dolor, sobra na kayo, no? Sinisisi nyo ng sinisisi si Dagul, eh si Jules nga yung nauna doon. Papatay niya si Dagul kaya siya yung pinatay ng mga pulis. Huwag kang makikialam dito. Gusto mo, tirasin kita, ha? Huwag niyo siyang sasaktan kundi mawawala yung respeto ko sa inyo. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Ang kailangan ko, mawala ka sa buhay. Oo! Lalayo na ako! Kasi kailan hindi naman kayo naging mabuting ina! Hindi lang sa akin kundi sa lahat ng pamilya mo, lahat ng anak niyo! Anong pinagsasabi mo? Oo! Sige, ampun na ako! Kaya ganyan pagtrato niyo sa akin, di ba? Pero pagod na ako! Si April, pinabayaan niyo rin, di ba? Si Juicy Akong! Kayo nagpasok sa kanila sa mga Victor. Kaya bago niyo ako sisisi na nangyari, isipin niyo rin naman yung sarili niyo. Kasalanan niyo rin yun, kayo nagtulak kay Diyos sa kamatayan niya! Walang iya ka! No, saan tulog ko? Alas 6, pang alas 10 kayo, di ba? Pagod ang mga kapatid mo! Tanga ka! Alis! Hindi ka rin naman pala mamarin. Sana hindi ka na tinanggap noon. Dagul Santos Moreno, how do you plead? Guilty po. Huwag ka lang umasa na patitirahin ka namin dito. Baka mamaya magdala ka ng malas. Ikaw, ha? Nang dahil sa'yo, namatay si Jules! Ikaw na naman namatay! Hindi ko na hayaan saktan niyo ulit ako.
Sorry na sa mga sinasabi ko, ah. Pero hanggat hindi niyo naririnig, hindi kayo magigising. Dugol, tara na. Dugol. Relax na. Layo na natin kay Aling Dolor. Di ko naman gustong sumbatan siya eh. Di ko pa rin makakalimutan na pinalaki niya pa rin ako. Papasalamat pa rin ako sa ginawa niya. Buti nga, di ka nahawa kay Aling Dolores o ugali niya sa mga anak niya. Kasi ang bait-bait mo. Sana balang araw, nakita din ni Aling Dolores yung nakikita ko sa'yo. Isang mabuti, pagmahal na tao. Kasi sure ako if ma-realize niyo yun, mamahalin ka din niya. Jello, ikaw na muna bahala sa ate mo, ha? Pagkaalis namin, pagpahingay mo muna, ha? Sige, kuya. Uy, anong sige? Sasama ako, no, para makapaglakad-lakad na rin ako. Lady, tama yung nakita mo. Nandito nga si Matos. Nakita ko si Berhel. Sa kabilang kanto. Ito. Si Berhel ba talaga yan? Siya yan. Kilala ko yung itsura ng tao na yun kahit takpan niya pa yung mukha niya. Tumawag na kayo ng pulis. Wag. Bakit? Diba hindi pa nahuli si Rendon? Dahil may mga connection sa polis, may mga kalamay pa rin yun, kaya tayo na humuli sa kanya. Citizen's arrest? Pwede yun. O kapag nahuli natin siya, tayo na magdala sa kanya sa polis. Marami tayong witness. Pwede natin siya mapaamin kung saan sila nagtatago ni Matos. Tara! Teka, sasama ako. Ituturo ko kung saan ko siya nakita. Ano pang inaantay natin? Tara na. Dito ka lang, lady. Ay, hindi ba mas maayos kung marami tayong maghahanap? Huwag na tayo maghintay dito. Baka mamaya nakalayo na sila. Tara na. Sama ako, te. Tara. Dun. Sige po, salamat po. Una na ako. Ang ginagawa niyo dito? Nag-usap kasi sila ni Aling Dolor. Asa si Aling Dolor? Nandun, naka-Prada. Bakit? Susundan ko siya. Baka alam niyo kung nasan si Rendon. Sasama ako. Walang iwanan sa pamilya, di ba? Uy, ingat kayo ah. Nagul, ingat ah. Idlat! Kamusta kayo? Wala na doon sa Berhel. Umikot namin yung buong paligid. Wala eh, baka nakatakas na yun. May nakita ka bang dalang sasakyan si Berhel? Wala, naglalakad lang siya. Bakit ba nakakalayo yun? Sana nga dito pa para mahuli na siya. Para malaman kung saan nagtatago si Matos.
O ganito, mag-iwalay tayo. Pagtawagan na lang tayo pag nakita natin si Perhel. Sir, mag-ingat kayo ha. At sana hindi armado yun kasi baka magagulo, maraming madadamay. Sig, balikan niyo na si Sina Lady doon sa butika. Dito tayo maghanap siya. Ingat kayo ha. Ano, tayo na? Tayo na? I mean, tayo na yung magkasamang maghanap kay Eden. Tayo na magsama. Huwag kang mag-alala po, protektahan kita sa kahit anong gulong mangyari, ha? Basta sundin lang natin yung plano, sigurado mauli natin yung dalawang tayo na? Oh, boss. Ang tagal mo. Kanina pa ako naghihintay dito. Boss, nagmamadali nga ako. Dinispatch ako yung sasakyan na ginamit natin. Gumawa pa ako ng bago. O kaya ngayon lang ako. Kumain ka muna. Kumain pa nagbibigay. Tingin mo kumakain ako niyan? Ha? Tingin mo? Ba't di na lang ako sumama sa'yo? Bubugnot ka na, no, sir? Boss, konting tiis na lang. Kumain ka muna. Ayusin natin to. Fine. Bilisan mo na yung pagkuha ng mga tao natin para makaalis na tayo dito. I already have plans para sa bagong buhay ko. Pero bago yan, tatapusin ko yung mga taga-Riles. Kuya, pwede po magtanong? Baka po nakita niyo po itong mga lalaki na to o naisakay niyo po? Ba't may nahanap, miss? Ex mo? Huwag mo nang hanapin. Andito naman ako eh. Bastos ka? Papalag ka ba? Uy, di uubra sa akin yung ginagawa mo eh. Tatanong na maayos yung babae, babastusin mo? Bakit? Jowa mo ba yan? Ang pake mo, ha? Uy, tama na, Kidlat. Di po kami naghahanap ng gulo. Sabihan mo yan, ha? Tara na, Ayos ka, tama na. Huwag mo nang tignan. Huwag ka pa ng gulo eh. Sige, salamat ha. Basta kung sino mang makita nyo sa dalawang kriminal na to, i-report nyo kaagad ha. Baka mambiktima na naman sila eh. Sige po, sabihin mo namin. Sigurado po kayo? Ate, pakitingnan nyo na lang po ng mabuti kasi andito po sa area niyo yung isa eh. Ayoko madamay dyan. Init. Hanggang ngayon, pawisig ka pa din ano? Oo nga, sobra nga eh. So, sino na nagpupunas ng pawis mo nung nag-break tayo? Yan eh. Joke lang. Joke. Sino? Ano? Bakit? Next mo siya? Hindi. Anong hindi? Oo daw. Medyo matagal din bago kami nag-break. Yeah. Oo. Ba't kayo nag-break? Cheat. Ano? Hindi ba? eh, pero kasalanan ko naman talaga. Mabilis kasi ako maniwala sa mga kwento eh. Pero buti na lang, mabait ang sisig. Napatawad na niya ako. Diba? Buti nga magkaibigan na kayo ulit. Tara na, maghanap na ulit tayo. Ano na? Tara tayo. Ayun. Dito ka na lang muna ako na magtatanong. Sama ako. Siya, mas maganda kung huwag ka nang lumapit sa mga lalaking yan. Ako na bahala magtanong, ha? Kaya mo ako dito. Ganda mo naman, te. Ha? Alagang-alaga ka ng boyfriend mo eh. Hindi ko boyfriend yun, no? Eh, ba't ang sweet sa'yo? Damang-dama ko ngayon pagka-single ko habang nakatayo lang ako rito, oh. Dami nyo namang tanong. Ako naman magtatanong, baka nakita nyo to. Ikaw naman, ang pogi na nga ng jowa mo, naghahanap ka pa ng iba. Wanted tong mga to. Salamat, boss, ha? Hindi naman sila.
Wala daw eh. Hindi daw nila nakita. Sino yung mga kausap mo? Wala yun. Pagtanungan lang. Tara na. Oh, kumain ka muna. Hindi yung shot ka ng shot dyan. O yan o. Nakita mo ba sitwasyon ko rito? Ang gagawin ko dito? Ano nang gagawin dito eh? Alam mo, sumilip nga lang ako dyan sa labas. Yung mga kapitbahay, kumakatingin. Parang may halong panghusga na kagad eh. Mga marites lang yun. Huwag mo nang pansinin. Ito naman, para namang di ka taga-rilis. Eh di ba ang dami naman talaga mga ganyan kahit noon pa. Pero, tama. Dito ka na lang, huwag ka nang lumabas. Kasi, hinahunting ka nila. Sino? Who else? Ay, yung mga taga-rilis. Hindi ko alam kung bakit. Pero sure ako na hindi yun maganda. Tingin ko, gusto ka nilang igisa sa sarili mong mantika eh. At ang isa pang nakakainis dyan, pinagbantaan ako ni Imahana na babawiin daw niya ang role ko bilang punong abala. Siyempre, close tayo. Ayan, no? Close tayo eh. Kaya kahit na anong pilit nila, napaaminin ako kung nasaan ka. Siyempre, hindi kita chinuchu, no? Bakit ba parang tat sila makita ko? Teka. Baka naman may nakasunod sa'yo dito ah. Oh, no. Siyempre, nag-iingat ako, no? Hindi naman kita bibigyan ng trouble dito. Siguraduhin mo lang. Oo naman. Salamat dito sa dala mo. Huli ka rin dun. Ito, dadaling kina Reyna para kina Sister Veronica. Ay, sige po ako na lang po magdadala nito. Bobby, mag-isa ka lang? Ay, opo eh. Umalis po kasi si Kulot tsaka si Dagul. Susundan daw po nila si Aling Dolor. Baka daw po kasi makita nila kung nasan si Rendon. Silang dalawa lang. Bakit hindi sila nagsabi sa amin? Nasaan na ba si Kidlat? Ang alam ko, nagro-ronda sila. Pero dapat nakabalik na yun. Ay, actually po nag-text si Kidlat kanina. Anong sabi? Tol, may lead na daw si Nakilal kina Matos. Pinapasundo na tayo doon. Tol, tara na, hayaan mo na yan. Hayaan mo na yan si Rendon. Sa ibang lugar na yan si Matos. Tol, dito na lang ako. Ikaw na muna rumesa ba kila Kidlat? Gamitin mo na yung trike. Ay, magpapaiwan ka. Bakit tayo pumalis? Dito nga si Rendon. Malamang pupunta rin yung si Matos. Dito na muna ako para may lookout. All bases covered, ika nga. Sige na, umalis ka na. Kaya ko na to. Kung tama ang hinala mo at dumating si Matos,
kailangan mo ng tulong ko. Hindi kita iniwan, tol. Tara, muna tayo, Cha. Ha? Pabili. Te, may tubig ho kayo? Tubig ka muna. May pa ganyan pa. Siyempre, mukhang pagod ka na eh. Salamat pero isa ako sanay sa princess treatment. Tsaka, andito naman talaga tayo para maghanap. Kaya wala tayong panahon para tumambay tsaka magpabebe. Kung mahuli ang matos na yan. Gigil na gigil ah. Ngayon lang kita nakita ang ganyan. Talaga. Alam mo, sa totoo lang kaya ako sumama dahil sa tuwing nakikita ko yung pagmumukha ng matos na yan. Gusto ko siyang bigwasan, sapakin, sipain. Bago man lang siya makulong, gusto ko na maghiganti sa kanya sa lahat ng mga ginawa niya kay Chelsea kahit konti lang. Gusto ko siyang saktan katulad ng mga ginawa niya sa kaibigan natin. Huwag ka mag-alala mo, Cha. Pag nahuli natin si Matos, ako mismo hahawak sa kanya. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Suntukin mo, sipain mo, buhos mo lahat ng galit mo sa kanya. Tansyakan mo. Yun yung plano natin, ha? Salamat. Basta huwag mo lang tatamaan. Kailangan natin bilis na magpahinga. Kailangan natin hanapin sila Matos. Saglit lang to. Mahahanap din yung si Matos. Sana makulong na rin sila kaagad. Pati yung tatay ni si Rendon. Sila matapos tong lahat eh. Para makamove on ng lahat ng taga-Riles. Fresh start, di ba? Fresh start? Oo. Para maayos na natin yung mga buhay-buhay natin. Lalo ka na. Di ba? Gusto mong ituloy yung talya ng tatay mo? Ay, naalala mo ba yun? Dati nung naalala mo nung gusto mo maging artista. Iba na gusto ko ngayon eh. Ano ba gusto mo ngayon? Gusto ko ng maging punong abala. Narealize ko na mahal kong mga taga-Riles. Yung mga kababayan natin. Grabe, no? Ang laki na talaga ng mga pinagbago natin. Yun nga yung gusto kong malaman mo sa iyo. Na hindi na ako yung dating Missy. Yung baarte, papansin, ambisyosa na wala sa lugar. Gusto kong makita mo na hindi na ako yung Missy na nang iwan at tumakit sa'yo. Hindi nakikipagbalikan ka ba sa akin? Hindi naman kaagad. Naayos ko pa sarili ko eh. Itang madaliin. Pero pwede naman nating dahan-dahanin. Friends muna. Pero, oo. Eventually, gusto ko maging tayo ulit. Pero Missy, okay na ako sa atin eh. Masaya ako, naging kaibigan tayo ulit, oo. Pero okay na ako dun. Bakit? Dahil ba kay Lady? Kayo na ba? Ano tayo? Sa totoo lang, Sig. Gusto ko. Pero pagkakaibigan lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Hindi. Hindi kami ni Lady.
Akala ko kayo na eh. Alam ko naman na friends lang tayo. Pero, di ako mawala ng pag-asa. Basta, ito lang ako ah. Gusto ko lang maibalik yung dating tayo. Gusto kong may ayos. Ate! Ate, makakasama sa'yo yan. Gusto mo umuwi muna tayo para makapagpahinga ka muna. Okay lang ako. Bakit ka ba kasi apektado dun sa narinig mo? Hindi, no? Totoo naman yung sinabi ni Sige. Wala naman talagang kami. Kasi yun naman yung gusto ko, di ba? Para lang ako ewan, no? Umiiyak ako walang dahilan. Baka naman meron. Baka naman may nararamdaman ka na rin kay Sig. Ate, mahal mo na rin ba siya? Alam mo namang hindi pwede, di ba? Kasi masasaktan ko lang naman siya. Huwag mo ko intindihin, okay lang ako. Maestro! Barbie? Apo, si Barbie po. Anong ginagawa mo dito? Babalik po sana ako kay Ima eh. Kaso, hintayin ko na lang po dito si Dagul para matulungan ko din po siya sa college application niya para matapos natin po agad. Wala ka bang napansin na kakaiba kina Dagul at Kulot? O kahit kanino sa kanila? Po? Sino kayo nag-isip na sundan si Dulot? Actually po si Kulot eh. Nakita po namin siya na pinagmamanman niya si Aling Dolor. Kaya po sumama si Dagul. Sa totoo nga lang po, ayaw po ni Kulot na may kasama eh. Pinilit lang po ni Dagul. May problema po ba? Sana mali iniisip ko para walang problema. Sige na, alis na ako. Sige na, malis ka na. Sabi yung gate. Hoy, bantayan mo yung gate, ha? Bantay ka dyan. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Pagkakataon na natin to. Tayo naman humingi ng resback kinakidlat. Wag. Bakit? Dito ka lang, may check lang ako sa loob. Hindi, sasama ako. Ka lang. Basta. Kailangan ko ng lookout dito. Bantayan mo yung sakyan, baka mawala. Andiyan pala kayo. Hindi okay ka lang? Sigurado ka ba? Parang umiyak ka. Jello, samahan mo muna ako doon. Tanong-tanong muna tayo. Hindi okay ka lang? Ba't ka umiiyak? Narinig ko yung pag-uusap niyo ni Missy.
Kanina. Naku, wala yun. Magkaibigan lang kami ni Missy. Alam mo, mas maganda nga na magkabalikan kayo eh. Kasi, maganda siya. Mabait siya. Tapang niya. Saka, mas matagal kayo pwedeng magsama. Ano? Dahil narinig mo yung sinabi ni Missy, akala mo siya na yung babae na para sa akin? Alam mo ba kung sino iniisip ko habang magkausap kami? Ikaw. Ikaw, lady. Pero kayo kaya yung bagay. Alam mo dati, akala ko si Missy na lang ang babaeng mamahalin ko. Pero nung nakilala kita, ibang naramdaman ko eh. Ngayon ko lang naiintindihan kung ano talaga ang totoong pagmamahal. Pero alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Alam ko yan. Tanggap ko yun. Kaya nga hindi kita kinukulit eh. Okay nga lang sa akin kahit hindi mo sabihin sa akin na mahal mo rin ako. Pero lady, respetuhin mo naman yung nararamdaman ko. Alam mo ano yung masakit? Yung pinagtutulakan ka mismo ng taong mahal mo. Paano ba to? Parang nahulog na sa'yo. Di ko ginusto. Ngunit ito ang totoo. Makikiusap na. Sana Ingat ka. mapakinggan. Salamat. Kung sa'yo'y hanggang kaibigan na. Pre, wala pang sahod ngayon. Wala pa, pare. Mga pang ulam may biyahe. Boss, pwede mo ba magtanong? Ay, pre. Baka po nakita niyo po itong mga lalaki na to? Oh, pare. Parang siya nga. Yung taong hinahanap nila. Pre, ganito. Diretso kayo doon. Pagdating sa panahon kanto, kaliwa. Tapos parang doon ko napansin yung lalaking yan eh. Salamat ho. Salamat po. Naghihintay na yung mga bagong bata natin, boss. Saan yung kotse? Ha? Sakay na tayo. Pero ano to? Ano to? Niloko mo ba ako? Eh? Boss, markadong-markado na yung mga sasakyan natin, boss. Tara na!
Sa lahat ng kotse, jeep pa talaga? Sir, sa itsura natin ito, men in black na nga tayo, tapos mag-aano pa tayo ng mga ibang sasakyan. Mahalata tayo ng boss. Yan natin. Mahalata! Kuya, pwede po magtanong? Baka po may nakita po kayong mga lalaking nakaitim. Wala eh. Hindi namin nakita yung taong yan. Si Kidlat yan. Ginagawa niya dito. Natundunan na tayo. Sagasaan mo. Sagasaan mo! Yun, yun ang gusto ko! Bisa mo, sagasaan mo! Salamat ho. Kidlat! Lamatos! Takbo! Kala ko matapag ka! Tuwag ka lang pala! Naghihintay na yung mga bagong bata natin, boss. Saan yung kotse? Ha? Sakay na tayo. Pero ano to? Ano to? Niloko mo ba ako? Boss, markadong-markado na yung mga sasakyan natin, boss. Tara na! Sa lahat ng kotse, jeep pa talaga? Sir, sa itsura natin ito, men in black na nga tayo, tapos mag-aano pa tayo ng mga ibang sasakyan. Mahalata tayo yung boss. Yan natin. Mahalata! Kuya, pwede po magtanong? Baka po may nakita po kayong mga lalaking nakaitim. Wala eh. Hindi namin nakita yung taong yan. Si Kidlat yan. Ginagawa niya dito. Natundunan na tayo. Sagasaan mo. Sagasaan mo! Yun, yun ang gusto ko! Bisa mo, sagasaan mo! Salamat ho. Kidlat! Lamatos! Takbo! Kala ko matapag ka! Tuwag ka lang pala! Takbo! Kidlat! Takbo! Kidlat! Kidlat! Ano? Kidlat! Takbo! Takbo! Sige! Sige sama! Sige sama! Sige! Wow! Yes! Wow! Takbo! Sige! Bakit? Nakatakas ko! Balikan natin ba? Upaya mo na! Diretso mo na! Mga balita ko. Upaya mo na! Diretso mo na! Medyo lucky this time pero hindi tatagal yung swerte nila. Mabawi tayo mo naman yung finally kill them! Ha? Last! Mucha, may sugat ka? Wala to. Habulin mo na sila. Padaling kita sa ospital. Halika. Paano si Matos? Paano ba kung makalayo pa sila? Siya, mas importante ka dun. Importante ka sa akin. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Sana'y mapakinggan at kung sa'yo'y hanggang kaibigan na. Hoy! Silipin mo nga kung ano yan! Maestro, hindi po nasagot si Dagol eh. Maski po si Kulot. Ano kaya nangyari sa kanila? Masama ang kutob ko eh. Baka nung ginawa nila. Lalo na si Kulot. Kasama naman po ni Kulot si Dagol eh. Alam ko pong hindi papayag si Dagol na may mangyaring masama kay Kulot.
Siya kasi Dagol din po yung kilala kong tao na napaka-mabuti at pure yung puso. Kaya if ever na may gagawing masama si Kulot, alam kong di papayag si Dagol basta magkasama sila. Sana nga. Kaya mabuti pa pagdasal natin sila. Kung nasa man yung dalawang yun ngayon, sana hindi sila mapahamak. Opo. Anong imposible? Mayor Noche, gawan mo ng paraan yan. Huwag mong hayaan na makulong ako. Mayor! Hello? Hello? Mayor! Hello? Sino yan? Sino yan? Kilala mo naman ako, di ba? Paano ako nakapasok dito? Basic. Antukan yung mga alipores mo eh. Tulog silang lahat. Nasa si Kidlat. Kasama mo ba siya? Magising yung mga alipores mo. Ako lang mag-isa. Ako maghihiganti sa'yo mag-isa. Ano pinagsasabi mo? Naalala mo si Lilian? At Ferdy Canlas? Pinatay mo si Lilian at Ferdy Canlas. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na akong mga magulang. Kulot, bilisan mo na, lumabas ka na dyan. Ano bang nangyari sa'yo masama eh? Gusto kong malaman yung totoo. Sabihin mo sa akin kung sino nag-utos na patayin yung mga magulang ko. Sabihin mo! Sabihin mo! Sabihin ko sa'yo. Huwag mo lang ako patayin. Magsalita ka! May naungkat ang pamilya mo, ang magulang mo, sa proyekto sa Riles. Delikado po sa mga taga-Riles kung ililipat po natin sila doon. May nakita po kaming toxic waste na nakabaon. Hindi po tayo pwedeng magpatira ng mga tao doon. Gusto nila itong siwalat sa publiko. Kaya kailangan silang patayin. Sino nag-utos na patayin sila? Sagot! Kailangan natin tawagan si Sig. Sig! Sig, nakita namin si Matos at si Berhel kaso nakatakas sila. Munti ka pa nga kaming sagasaan eh.
Si Mucha kailangan dalhin sa ospital. Okay lang naman ako, Kidlat. Di ko kailangan ma-ospital. Mucha, huwag kang nga makulit. Di ba sinabi ko sa'yo, akong bahala sa'yo, paninindigan ko yun. Sige na. Sige, umuwi na kayo, magkita-kita na lang tayo sa Riles. Sige. Halika, dadaling kita sa hospital, Mucha. Wag! Tol! Tol, ginagawa mo, ibaba mo yan! Mabuti pa umalis ka na para wala kang sabit sa gagawin ko. Tol, alam ko. Umalis ka na! Hindi kita hayaan gumawa ng kasalanan. Hayop na itong may kasalanan. Umamin na itong hayop na to siya nagpapatay sa mga magulang ko. Tatay ni Kidlat, nadamay. Ganto na lang, ganto na lang. Kunin mo yung cellphone ko. Tatawag na akong polis para makulong na tong lento na to. Tatawag na ako ng polis. Kunin mo na yung cellphone ko, Tol. Sige. Susuko na ako kung yan ang gusto mo. Ano ako, Hilo? Ha? Papauto ako sa'yo? Alam ko kung sumuko ka, matatakasan mo rin yung kaso mo. Ha? Kasi wala kaming laban na ebidensya sa'yo. Sasabihin ko yung totoo. Katulad ng ginawa ko pag... Sinungaling! Tal mo bulok! Ha? Sinabi mo, isusuko mo si Matos. Ha? Ano si Matos? Naulila ako. Nasira ang buhay ko na dahil sa'yo. Mga magulang ko, gusto lang nilang gawin yung tama eh. Pero hindi nila deserve mamatay. Ikaw dapat mamatay! Tol, oo. Siya dapat maparusahan. Pero, Tol, hindi sa kamay mo, Tol. Hindi sa kamay mo. Tol, nung buhay pa mamagulang mo, di ba? Gumawa sila ng tama. Mabuting puso ka. Mabuting tao kagaya nila. Sigurado ako, hindi nila gugustuhin na gumanti ka sa masamang paraan. Tol, alam mo yan, pagsisisihin mo talaga yan sa huli. Kasi alam kong mahal na ka sa nanay at tatay mo. Tol, may mabuting puso ka. Para ka mo na yung baba mo na yan. Pag nakita niyo po yan, sabihan niyo po kaagad kami, ha? Sige po. Salamat po. Okay lang ako. Sure ka, ha? Baka mamaya pag nahimatay ka, pagalitan ako ni Sig. Mukhang intense yung usapan niyo kanina. Uy, di ako marites, ha? Pinakinggan ko yung usapan niyo. Total, concerned lang ako kay Sig. Kasi ex mo siya. Oo, pero tagal na rin yun. Ibang-iba talaga si Sig dati. Siga yun dati. May mga times nga na parang naiitsupwera niya ako sa buhay niya kasi, yun nga, maangas siya. Laki ng galit sa mundo. Bakit naman? May pinagdadaanan kasi sa tatay niya nung buhay pa si Mang Lando. Pero kahit todo ang galit ng tatay niya sa kanya, mahal na mahal pa rin siya ni Sig. Kasi kapag totoong mahal ni Sig ang isang tao, titiisin niya kahit gaano kasakit. Hindi niya bibitawan, hindi niya iiwanan. Ba't mo naman sinasabi sa akin to? Di ba nakikipagbalikan ka sa kanya? Kung tatanggapin niya. Eh, alam ko naman kung kailan ako aatras eh. Nakita ko kung paano siya mag-alala sa'yo eh. Hirap mga aminin. Hindi mo siya ganyan sa akin dati. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan kaseryoso sa isang babae. Pwede mong tanong, ano bang ayaw mo kay Sig? Bakit ayaw mo siyang bigyan ng chance? Sa totoo lang, Tara, umuwi na tayo. Ha? Eh, paano si Matos? Nakita daw ni Kidlat sila Matos. Malamang nakalayo na yun. Tara na. Para makapagpahinga ka na din. Tara.
Maestro, maungawa na po ako sa mga tropa ko. Baksak na si Kulot. Kidlat. Dahil nga nakatakas si Matos. Tas si Rendon, puro investigasyon na lang yung nangyayari. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makontak si Kidlat. Paano kaya kung puntahan ko sila? Pasensya na, Maing. Maski ako eh. Yani, Maing, busy ka ba? Saan ang punta mo? nag-text kasi sa akin si Kidlat. Nag-a-update lang. Ang sabi niya, uuwi na sila pero may dadaanan lang. Kaya naisip ko na magpunta muna doon sa bahay namin. Yung bahay nyo, yung nasunog? Oo, maglilinis ako doon. Gusto ko kasi ipaayos ulit yung bahay namin. Bakit ayaw nyo na sa amin? Hindi ganun, Yani. Sa totoo lang, malaki yung pasasalamat namin ni Kidlat kasi nakikitira kami sa inyo. Pero, hiyang-hiya na kasi ako eh. Maing, lagi bukas ang pinto namin para sa inyo. Kaya hindi dapat kayo mahiya. Hindi naman yon, Yani. Naisip ko lang kasi na ito na yung tamang panahon para kapagsimula muli. Magandang idea yan. Susuporta ako sa iyo dyan. At sigurado tutulong mga taga-Riles para maibalik yung bahay nyo. Talaga? Oo. Salamat naman kung gano'n. Mga bobo! Nalusutan kayo ng isang bata? Sige! Malis na kayo sa harapan ko! Mga inutil! Hello, Rendon. Dolor, sabi mo hindi ka nasundan dito. Ha? Sinugod ako dito ng anak-anakan mo. Kasama pa yung kulot na yon. Muntik pa na akong mapatay. Oh, buhay ka pa naman ah. At saka nanigurado ko. Bago ko umalis, wala naman talaga nakasunod sa akin. Peste talaga yung mga bubwit na yan. Alam mo, pakulong mo na kaya sila. Para mawala na yung tinik dyan sa lalamunan mo. Hindi na. Baka maungkat pa at lumabas sa publiko yung nangyari sa pamilya ng kulot na yan. Hayaan mo. Akong bahala sa mga yan. Yari sila sa akin. Ako ang sasabon sa kanila. Sabi sa'yo, sugat lang to eh. Ito rin natin naabutan si Matos. Nakang isipin yun. Mahalaga okay ka. Pero tawag mo na akong padyak. Para saan? Para hindi ka na maglakad pa uwi. Oo, ka na, Kidlat. Kaya ko naman. Tsaka lapit-lapit lang oh. Siya, sandali. Nailang ka ba dun sa sinabi ko kanina? Alin? Na mahalaga ka sa akin? Alam ko naman na bugso lang ng damdamin yun. Tsaka, syempre, natakot. Siya, hindi lang siya basta bugso ng damdamin. Matagal ko nang tinatago yan. Hindi ko lang pinapansin. Pasensya ka na kung hindi ko agad naamin sa sarili ko. Yung nararamdaman ko para sa'yo. Kung hindi pa mawawala si Chelsea, kung hindi niya pa sasabihin yun bago siya mamatay, panigurado, tinatago ko pa rin yun hanggang ngayon eh. Kidlat, di naman natin kailangan pag-usapan to ngayon kasi may iba pang importanteng bagay kailangan tayo gawin, di ba? Importante rin to. Importante rin tayong dalawa. Alam mo, hindi naman importante maging tayo agad. Gusto ko lang namang sabihin sa'yo yung nararamdaman ko.
Alam ko naman parehas tayo nasaktan sa pagkawala ni Chelsea. Marami tayong hirap at sakit na pinagdaanan at naniniwala ako na kaya natin maghilom na magkasama. Sana kakidlat. Pag okay na ang lahat mo, Cha, bigyan natin ng pagkakataon yung isa't isa. Bless na yan ang simbahan. Pagtirik mo, tsaka pagdasal mo yung papa mo. Alam mo, napansin ko sa'yo, palagi ka na nangaasal. Ba't hindi nga? Crush mo ako, no? Ay, sus! Crush mo ako eh! Naamoy-amoy mo to, no? Wala, ang kapal mo. Ay! Bango. Halika. Kasi Hindi, okay lang. Okay lang na. Oo, yan na. Nagdudugo na. Sabi sa'yo, dito ka muna sa bahay. Sakit ba? Hero ka, Kidlat. Hero ko. Kahit kunwari lang, subukan mo naman. Kahit sang saglit, ako'y mahalin. Kahit kunwari lang, minsan Hindi tayo dapat sumuko ngayong alam natin nandito si Matos at si Vergel. Kasi kailangan natin mag-isip ng bagong gagawin. Lady mo, Cha, dito lang muna kayo magpahinga, lalo na't nasugatan ka mo, Cha. Okay naman na ako eh. Dito ka na lang, pwede. Delo, dito ka lang. Bantayin mo ate mo, ha? Kapya. Tara. Sig, sandali. Ingat kayo, Sig. Lady, parang iniwasan ka ni Sig. Okay lang ba kayo? Jello, pwede bang maiwan mo muna kami ni Mutya? Mag-usap lang kami. Sige, te. Handa ko na muna yung higa mo para makapahinga ka na. Salamat. Anong nangyari sa inyo ni Lady? Wala. Nanay na akong gana, sa'yo na yan. No. Ayoko. Yun na. Wala. Kunot na kunot yung mukha mo. Iniwasan mo pa si Lady kanina. Nakita ko yun. First time mangyari yun. Ayos lang naman, tol, kung hindi niya priority yung naramdaman niya. Pero alam mo yun, hindi naman niya ako kailangan ipagtulakan pa sa iba. Sakit naman talaga yun eh. Yung pakaramdam na parang pinamimigay ka sa iba. Kaya na lang, ganun din yung naging reaction siguro ni Sig. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa kanya? Kasi kung wala, Lady, diretsuhin mo na siya. Gusto ko siya. Gusto ko si Sig. Pero hindi kasi pwede. Bakit? Dahil sa sakit mo. Ayoko kasi magsimula ng isang bagay na sandali lang. Matatapos lang din kaagad. Masasaktan lang din siya kasi darating yung panahon na lalala yung sakit ko. At maiiwan ko siya. Kung ako man yung nasa kalagayan ni Lady, ganyan din yung gagawin ko eh. Kasi ayokong masaktan ka pag nawala ako. Manigurado sinabi niya yun, pare, baling mo yung nararamdaman mo sa iba para hindi ka masaktan. Masaktan. Mas masakit nga itong ginagawa niya eh. Alam mo yun, kaysa bigyan ng chance yung anumang meron kami, pinipilit niya pa ako sa iba. Ano yun? Yun yung gusto mo. Gusto niya ba? Anong gagawin natin? Ako tol, gusto kong ilaban. Wala naman akong pake kung gaano kahaba o gaano kaiksi yung magiging oras. Basta magkasama kami. Di ba? Ba talaga yung tama mo dyan kay Lady? Ramdam ko na totoo yung pagmamahal mo sa kanya. Buti ka pa. Kaso si Lady, wala eh. Dinurog niya na to. Dinurog niya na to. Pero Lady,
Hindi naman tayo sigurado kung mangyayari yung sinasabi mo, di ba? Pero kung ngayon pa lang, miserable ka na agad dahil pinipigilan mo yung nararamdaman mo, ano ba yung gusto mo? Maging malungkot na lang habang hihinintay mo yung araw na yun? Hindi ba pwedeng pagbigyan mo muna yung sarili mo na maging masaya kahit sandali lang? Ikaw alam? Yan yung natutunan ko nung nawala si Chelsea. May sakit man o wala, di natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundo. Kaya dapat may paramdam natin at masabi natin sa mga taong mahalaga sa atin na mahal natin sila. Kasi deserve natin yun, di ba? Yung magmahal at mahalin. Salamat mo, Tsia. Buti ka pa, masaya ka. Ha? Nakikita ko naman yung ngiti mo pagkasama mo si Kidlat, tsaka yung mga tinginan nyo. Ikaw ba, kamusta ka? Yung totoo. Teka lang ha, huwag mo ibahin yung usapan. Dito tungkol sa akin. Basta lady, sana tanggapin mo yung advice ko sa'yo. Hindi ka magsisisi at sigurado ako, magiging masaya ka rin. Subukan mo lang. Maestro, buti nandito ho kayo. May i-report ho kami. Sandali. Parating na sila. Sino po sila? Mga tol! Well, ba't ganyan mga itsura nyo? Kulot. Dagul. Ano nangyari kay Rendon? Pumunta kayo kay Rendon? Ano kaya ba kayo hindi nakasunod kanina? Anong ginawa nyo? Akala kasi ni Kulot nandun si Matos eh. Kulot. Anong ginawa mo kay Rendon? Maestro, wala naman po ginawa si Kulot. Iniwanan na namin siya doon sa hideout niya. Kulot. Ayos ka lang? Inamin na rin doon na siya nagpapatay sa mga magulang ko. Pati sa tatay mo, Kidlat. Si Mang Kaloy. Alam mo, Kulot, matagal na natin kutob yan. Ngayon lang kinumpirma ni Rendon, pero anong ginawa mo? Kahit naman na sinabi na ni Rendon yung totoo, wala naman ako magagawa eh. Pwede niya bawiin, pwede niyang i-deny yun. Wala, hindi ko pa rin bigyan ng hustisya yung mga magulang ko. Talunan pa rin yung pamilya ko dahil sa akin kasi wala akong kwentang anak. Mali ka, Kulot. Kasi napatunayan mo na hindi mo nakalimutan ang mabubuting asal tinuro sa'yo ng mga magulang mo. Binigyan mo silang karangalan. Pinakita mo na isa kang mabuting tao. Natitiyak ko, nakatingin sila sa langit. Ang mga magulang mo. Pinagmamalaki ka. Lalo na ako, Kulot. Wait lang ho ah. Sige po. Okay. Girl, pahinga kaya muna. Bakit? Ano ka ba? Carry ko pa. Anong carry? Ngayon na nga lang kami naging magkaibigan ni Kidlat. Tapos magagalit pa siya sa akin dahil pinabayaan kita. Ba't naman magagalit sa'yo yun? Naimarites na kaya sa akin. Sweet-sweetan kayo sa ospital. Shoo! Siyempre, nag-alala lang yun. Ano ba? Hindi na uso yun, no? Kung masaya ka, ipakita mo. Ano ba? Ano bang pumitigil sa'yo? Siyempre, guilty pa rin ako dun sa mga nangyari.
naalala ko pa rin si Chelsea. Alam naman nating lahat na si Chelsea ay parang anghel na sa kabaitan. Pero siya yung tipo na hindi gugustuhin maging forever guilty kayo ni Kidlat. Diba? Saka, dapat i-enjoy nyo na yan kung anong meron kayo. Buti nga kayo eh, nakahanap ng love sa ganitong sitwasyon. Eh ako, wala eh. Okay ka lang naman. Oo, no? Carry lang. Narealize ko na dapat mag-focus muna ako sa sarili ko. Self-love. Saka, as a strong, independent woman, handa ako ipaglaban ng mga taga-Riles laban sa mga kagaya ni Matos. Alam mo, proud ako sa'yo. Ako din. Lo? Hug mo nga ako. Na talaga. Oo. Thank you, Missy. Mahinga ka na, ha? Kaya pa, mga ano. Maya, sabi ni Kidlat, ay, yung ginagawa? Kaya pa nila, o kaya ko pa. Hindi na. Inatid na kita kay Imahana. Okay pa kayo? Ano yung sweet hospital? Ano na yun? Kwento mo lang sa akin. Ano yan? Sa bagay, may katotohanan yung sinabi mo, Kulot. Na kung ano man yung inamin ni Rendon, kayang-kaya niyang bawiin yun at wala tayong magagawa doon. So ano? Balik tayo kay Matos at Garel? Ganun nga yung gagawin natin. Kokornerin natin yung dalawa hanggang sa ilaglag nila yung isa't isa. Pwedeng sila Matos na magdadawit kina Rendon. Sama-sama sila makukulong. Ang ganda plano niya. Pero Kidlat, alam niyo ba kung saan nagtago si Matos? Nakita namin ni Mucha kanina, maestro. Kaso nakatakas sila. Kung hindi talaga sila umalis, nandito pa rin sila sa Sichiliwanag. Sigurado ako may pinaplano yan si Matos. Babalik yun. Tama si Dagod. Huling mo Siyempre, nag-aaral na ako maging pulis eh. So maging saf katulad ni Mes. Kung ano man yung pinaplano nila, kailangan natin maging alert. Hindi sila pwede makalagpas sa atin. Kailangan natin tulong ng buong sityo. Madali lang yan. Tawagin natin yung Bantay Riles. Yan pala ang mga plano nyo, Mukhang nag-i-espiya na naman si Aling Dolor. Bayaan niyo na siya. Ano tayo mapapalasa ko? Alam ko, hindi niya magbabago. Habang buhay na lang siya magpapautusan ng mga Victor. Pag-iiyan na lang natin pagbantay dito sa Riles. O bakit? Rendon, may ibabalita ako sa'yo. Narinig ko ang usapan nila Kidlat at ng mga batang Riles. Ano sabi? Nandito pa daw si Matos sa Pinas. Hindi pa daw nakakaalis ng bansa. Totoo ba to? Ha? Bakit hindi mo rin alam? At ang sabi pa nila, may balak daw na sugurin ni Matos ang mga taga-Riles. Ano ba? Pwede ba? Pagsabihan mo naman yan na huwag lang idamay ang mga tao dito sa Riles. Kung galit siya kay Kidlat, doon na lang siya gumanti. Teka. Sigurado ba silang si Matos yan? Baka naman napaparaning lang yung mga yan, ha? Nakita siya ni Kidlat. Kasama yan sa Verhel. Yun ang narinig ko eh. Boss, mga kakausap ko dati sa kulungan. Maayos yung mga yan. Basta maayos yung bayaran. Tama ba? Yes, boss. That's exactly what I need. Kayo ang dapat makita ni Nakidlat.
Sulit ang ibabayad ko sa inyo pag nakita ko na pinapahirapan niyo ang mga batang Riles. Naintindihan niyo ba ako? Naintindihan niyo ba ako? Yes, boss! Good. Pero alam mo, sa totoo lang, natatakot pa rin ako eh. Kahit ilang beses na tayong nakaligtas sa panganib. Kailangan talaga natin ng tulong ng bawat isa sa atin para maprotektahan ang lahat ng mga taga-Riles. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung swerte natin. Kaya anak, huwag kang sugod ng sugod ha. Kung ano man ang binabalak mo, pwede ba huwag mo nang gawin? Patos! Ikaw nananatili kang isang talunan! Tatarin kita sa impyerno!